Taong 2021 ko unang nasubukan ang Z900. Sobrang natuwa ko sa itsura at specs ng bike. Napakuha pa nga ako eh. Yun nga lang, pagkatapos ng 7 buwan, kinailangan ko ibenta ang Z9 kasi bumalik ako sa sport bike noon. Fast forward to date, in-update ng Kawi ang Z900 at halos hindi ko na makilala. Boys and girls, hindi na natin papatagalin pa. Ito ang all new for 2025, ang Kawasaki Z900 SE. Ang layo ng arrive nito kumpara sa dati. Aminin ko, hindi ko na-expect na ganito kaganda sa personal to kaysa sa picture. For 2025, in-update nila ang Euro 5 engine, updated cam profile to improve low end torque, at secondary crankshaft balancer para mas smooth ang takbo. Meron na din bagong electronic throttle valves para masalpakan ang cruise control. At nirevise din ng ECU settings para ma-improve ang fuel economy. Magamit ng 948cc displacement, naka-liquid cooled 4-stroke 16 valves inline 4 double overhead cam na may sipa ng 123 horsepower at 9,500 RPM and 99 Nm of torque at 7,700 RPM. Fuel tank capacity is 17 liters, wet weight is 214 kilograms, and for the price, merong dalawang variant to. Yun nga lang, SE pa lang meron dito sa Pilipinas. Mabibili nyo po ang SE version for an SRP of 637,000 pesos. So ulitin ko, kailangan kong i-clarify, iba ang standard version sa SE version. Ito yung top spec Z900, may mga good stuff na nilagay dito. Unang-una, yung rear suspension nyo na naka-all-in sa S46. Dito hindi nyo na kailangan ng tools para ma-adjust ang preload ng bike kasi may knob kayo dito sa likod. So easy access lang. So kung sakaling nasa biyahe kayo at gusto nyo i-adjust ang preload nyo, baba lang kayo sa motor, sabay pit-pit lang nito. So for the SE, maganda-ganda yung suspension nyo sa rear. And for the front, naka-gold tubes kayo, imbes na black. Pangatlo, yung brake caliper nyo. Kung sa standard and naka-Nissin caliper kayo, dito sa SE, yung naka-Brembo M4.32 caliper kayo. At hindi lang yan, naka-steel braided lines kayo. Meron na din kasamang USB-C outlet dito sa harap, bandang kaliwa ng bike. Tagulang nyo. At two-tone urethane seat. Balikan natin mamaya yan. Punta naman tayo dito sa bagong styling ng Z9. As for Kawasaki, ito ang new face ng Sugomi. Malaking tangke. Ito yung signature ng Z900. I think wala silang binago dito sa part na to. Na may malalim na cutout sa harapan. May naka-emboss na Kawasaki logo. Alam niyo, buti ginawa nilang black to. Kasi masyado ng common kapag silver eh. Right in front of you guys is the Z9 SE in black and gray. Tapos samahan mo pa ng mga metallic green. Ang ganda ng combination. As of today, habang pinapanood yung po ito po lang po ang kulay ng SE version. Sa standard, di pa natin alam kung anong kulay ang lalapag dito sa atin. Bagong shroud, mas maliit kumpara sa dati. Yung nauna mahaba-haba eh. Galit na galit. Ito parang pinaliit nila eh. Medyo nagmukhang elegante yung bike eh. Hindi na siya yung medyo bastos tignan sa daan. Still tubular trellis frame in metallic green. Gray, black, tapos ganitong klaseng frame. Z logo dito sa shroud na may brush aluminum. I think ito ata rin yung... Mukha siyang may intake dito sa part na to eh. At 900 logo sa baba ng tangkit. Kawasaki Z900. Ang lalayo ng mga pangalan niya. Tapos hindi pa dyan nagtatapos. Nilagyan pa nila ng ganitong detalye. Para hindi bilhin tignan. May iba kasing naked bike na butas tignan yung gitna eh. Ito, malaman. Beefy. Sa baba, andun pa rin yung undercowl para hindi bitin tignan. Then nilagyan nila ng glossy black plastic para makover yung trellis frame dito sa part na to. Ito, bago sa paningin ko to, ginawa nilang black yung heel guard imbes na silver.
Then plastic siya, oh. Yung iba metal eh. Eto, hindi ako sigurado kung bakit nila ginawa ang rubber to kasi usually ang mga naked sport, metal foot pegs talagang ginagamit eh. Pero dito rubber. And metal foot pegs para sa mga pilots. For the seat, eto bago to for SE. Two-tone urethane seat na makapal-kapal. Pero para sa bagong Z9, mas ginawa nilang flat to para mas malawak yung room nyo pag gusto nyo magpalit ng position nyo. Yun, pabor sa akin yun kasi malikot yung puwet ko pag nag-ride eh. Tapos may kasama na kayong wifi. Di biro lang. Hindi ko alam bakit ganito yung design na ginawa nila dito. For the pillion, eto na. Yes, sa wakas. Yung dating upuan na para bang bato, ngayon malambot-lambot na. Tsaka maganda na yung leather na ginamit sa kanya. Tapos ginawa na nilang flat to. Naalala ko yung dati medyo may pa-curve pa dito sa part na to eh. Buti naman binago na nila to. And for the tail section, medyo nagkaroon na siya ng cutout dun sa dulo. Yung dating medyo extended fairings, ngayon sumabay na siya sa dulo ng pillion seat. Tsaka parang mas lumapad siya, no? Tapos pumunggok. May sticker ng black and green. Halos katulad sa tangke, pero yung sticker sa tangke naka-top coat eh. Ito pwede mong tanggalin. For the front end, ito na. Buksan natin. Yung dating parang gagamba na front end, may pangil. Parang kamukha niya na yung ibang mga big bike na nagsilabasan ngayon eh. Kakamukha na silang lahat eh. So you have 3 LED headlight dito sa harap. This is your low beam. Kapag high beam, ganyan itsura niya. Ewan ko kung ako ang tatanungin nyo, wala pa rin makatalo sa itsura nung naunang Z900. Para sa akin, mas wild yung itsura noon. Ito kasi parang, ewan ko, nagmukhang disente yung headlight niya eh. Na may maliit na black windshield dito sa taas. Black ba to o smoke? Black windshield, kahit papaano, dito nyo pwedeng ilagay mga sticker ng Archvides nyo. Sturdy turning light na hindi ganun kadaling mabali, hindi katulad ng mga nauna. Ito na yung mga bagong norm ng mga turning indicators ng Kawasaki. For the taillight, yung dating Z-styling na taillight, mukha na siyang futuristic taillight. W-styling LED. Simpleng linya na may onting kurba. Subukan natin mag-hazard. Tignan natin yung itsura niya. Na-expect ko ito yung ilaw. Meron nga pala dito sa baba. So, LED turning light as well dito sa likod. Pag nagpreno tayo, ayan, itsura niya. Iilaw yung magkabila ang gilid. I think for the fender, this is new. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong fender para sa Kawasaki. For the 2025 Z900, meron ng bagong 5-inch TFT display. Hindi na to yung katulad ng dati. Actually, malaki yung dash nyo. Ayan siya. Pero ito lang yung display nyo. Para sa display niya, meron dalawang klase to. Pero dito muna tayo sa Type 2 display. Ito yung makita nyo may aviation type indicator dito sa gitna para makita nyo yung lean angle nyo. Dude, ang cool, no? Ngayon lang ako nakakita ng ganito sa isang motor. Makikita nyo, as of now, naka-lean yung bike pakaliwa kasi naka-side stand, nakasakay ako sa motor. For our tachometer, naka-hexagonal type siya, so you can see. Riding mode sa upper left, gear indicator dito sa gitna. Mga indication ng features ng bike dito sa baba ng gear indicator. Engine temperature na makikita natin by number. Nice, hindi siya katulad ng ibang bike na bar type. Mas prefer ko to. Sa kanan naman ay ang clock, speedometer, battery indicator, at fuel indicator na para bang spinal cord ang tsura. Para siyang display ng isang aeroplano eh. Anyway, sa gilid may mga ibang icon tulad ng neutral light indicator, malfunction indicator, low oil pressure indicator, at ABS indicator. Sa ngayon nakalitaw yung mga icon na yan kasi hindi pa tayo na-andar. Pero once na umandar tayo, at nag-pop up yan, mga icon na yan, ibig sabihin may problema yung bike. Para mapunta tayo sa menu ng bike, long press lang natin tong select button sa left handlebar. Yan. Dito na natin pwedeng makita ang settings ng bike. Shift lamp indicator, nakaset siya sa 4,000 RPM. Quick shifter na naka-on, syempre hindi natin papatayin yan. Yes, para sa bagong Z9, meron na kayong quick shifter and this is bi-directional. Pwede nyo gamitin up and down. At immobilizer lamp. Ito yung kapag pinatay nyo yung bike, may magbiblink na ilaw dyan. Hindi siya pwedeng gamitan ng ibang susi kasi may chip yung susi na para dito sa bike na to. For the display, ito yung sinasabi ko sa inyo. Meron kayong dalawang display, isang Type 1 at Type 2. Sa Type 1, ito yung street tachometer na nakikita nyo, bar type tachometer. Napakasimple lang kasi ng Type 1 eh. So, dito tayo sa Type 2. Ayan, gustong-gusto ko yung itsura nito. Alright, brightness, pwedeng naka-auto to. Yes, naka-auto. So, for example, sobrang liwanag, tirik yung arrow. Then, kapag may tunnel, pumasok kayo, automatic na magbablock yung background nyo. Mag-a-adapt siya, depende sa lighting nyo. Date and clock, ito, hindi naman ganun ka-importante ito. Bluetooth connection, ito na. Para makonect ang bike sa cellphone nyo, kailangan nyo ng Radiology app na makikita sa App Store o Android. Kailangan nyo lang download to. Dito kasi sa Radiology app, nakakonect yung ZX-10R ko. So, for example, mag-add tayo ng motor. Ayan, add new vehicle. Punta lang tayo sa profile. Ayan, mukhang connected na. Lumabas yung cellphone ko dito. Year model, syempre lagyan natin sa 2025. Meaning ko medyo magulo pa tong app ng Kawasaki. Para sa bagong Z900 at sa app ng Kawasaki,
Meron na siyang voice command at turn-by-turn navigation. For our riding aids, meron tayong 4 na riding modes. Para mabago yung mga modes, hold natin tong up and down arrow sa left handlebar. Hold lang natin pababa. As of now, na-sport tayo. Hold down para mapunta sa road. Hold down para sa rain mode. At isa pa para sa rider. Ito yung customizable riding modes. Kung gusto nating full power, then traction 2, up to you. And by the way, meron tayong 3 level ng traction control. 1 and 2, sabihin natin yun ang gagamitin natin kung gusto natin ang sport or road mode. At traction 3 naman ang pinakamalakas kapag naulan. Power modes, meron tayong 2 level, full and low. Full ang option nyo kung gusto nyo gamitin ng full potential ng bike. Low power naman kung gusto nyo gamitin ng 75% na capacity ng engine. Disusi pa to, hindi ito yung katulad na ibang competitor niya na keyless na. Right handlebar ang ating ignition switch. Ito halos katulad ng mechanism na meron ng ZX-10 Arco. For the throttle rubber, ganun pa rin, hindi pa rin binago. At mahaba pa rin bar end. Brake lever, adjustable po to in 5 levels. Kung gusto nyo mas malapit sa inyo, mas malayo. Sobrang haba nga lang ng lever parang ang okay na. Sharp looking side mirror para sa bagong Z9 at manipis na stem. Nice. Gusto ko yung brake reservoir niya pang high-end sport bike. To the left handlebar, ang bagong switch para sa Z900 passing light. Ito rin ang sisilbing high beam natin. Andito sa pinakatuktok. Up and down mode button at select button. Cruise control, yes, para sa Z9 na 2025, meron po tayong cruise control para sa hayain na riding kapag nasa expressway tayo. Reset button or back button, turning switch, busina, at hazard switch. Guys, ang ganda pakiramdam kapag pinipindot mga button ng Kawasaki. Iba eh. Guys, itong nakikita nyo, quad lock to. Ito yung pwede yung i-charge yung mga cellphone nyo. This is aftermarket. Hindi po siya kasama sa SE. Clutch lever, this is also adjustable in 5 levels. At napakalambot niya kasi by the way, meron po tayong kasamang slipper clutch para sa bike na to. 41mm show upside down fork na naka gold tube para sa SE version. Adjustable po. Yan, nakikita nyo dito. Round dual disc na naka Brembo M4.32 calipers. At tulad sinabi sa inyo, naka-braided lines kayo. Siyempre, equipped with ABS. So, maganda-gandang braking system nyo sa SE. Visit na laki ng radiator na wala pa kasamang radiator card. Bakit ganun? Dapat sinasama na nila yung kapag SE version no? Headers na gusto ko ang itsura. Ang ganda ng pagkaka-layout ng mga piping niya. Medyo komplikado tignan, pero ang ganda sa mata Maninipis yung tubo niya. 1, 2, 3, 4 cylinder. Nice. Kung maglalagay kayo ng mga frame sliders, I think dito nyo siya pwedeng ikabit. All in sa S46 suspension para sa rear. Ito yung sinabi natin kanina. Alam mo kapag yellow suspension, all in sagad no? So, horizontal rear suspension. Swing arm na, I think this is the same swing arm as before, na may abang na para sa mga spools natin. This is also aftermarket. Kailangan nyo bilhin to separate. Naka-Nissan caliper po kayo sa likod kasi majority ng braking power nyo ay nasa harap naman. Single disc sa likod na may metallic green 17 inches alloy wheel. Nice. Ang ganda talaga ng itsura niya. Mamen. Na may stock tire na gumagamit ng Dunlop Sport Max Q5A. This is new for SE version. So for this new tire, ramdam ko mas makapit to. Malaman natin mamaya. Na gumagamit ng stock size na 180 by 55 dito sa rear at 120 by 70 naman dito sa harap. Ilalim ng upuan. Tignan natin. Okay. So, ganun pa rin yung space niya sa likod. Kahit ata gloves, pwede dito May ibang mga motor kasi na halos wala ka lang mailagay bukod sa RCR. At for the main seat, kung gusto nyo tanggalin, kung nakita nyo dito may butas siya. Hilahin nyo lang. Yan. Napakandaling tanggalin ng main seat. And andito ang ating battery at mga fuse. Nice. Linis ng mga wires ng Kawasaki talaga. Iba talaga pag Japanese brand And mga tools, meron din dito. Mukhang pamilyar na tayo sa bagong Z9, subukan na natin sa daan. Pagkatapos ng 4 na taon, ngayon na lang ulit makakapiling ang Z900. Ganda ng itsura nito. Gumawa ako ng vlog nito noon. Actually, hindi ako natuwa sa itsura niya nung unang pinakita to. Pero ngayon, nasa harapan ko na. Iba pala Ganda ng combination ng gray, black, tapos yung metallic green. Galit na galit. Ito yung tipo ng itsura na nagsasabing, I don't want peace. I want problem always. Ito lang talaga sa unahan Mas dig ko pa rin yung luma Malaking twin beam tapos may pangil sa gilid. Mas bastos yun Loaded to Daming good stuff na nakalagay dito. Brembo, Öhlins. By the way guys, bago natin gawin tong unang upo, we would like to thank Emerson. Siyang may-ari ng bike na to. Pinairam niya sa atin para ma-share sa inyo at masubukan kung anong pakiramdam ng bagong Z900. Sa Emerson, dati rin naka Z9.
Yun yung standard. Tapos tumalon siya sa Z9 ulit pero SE version na 2025. Nice, no? Ayaw niya umalis sa Z9. Bakit guys? Unang upo sa bagong Z9. Ay. Uy. Ibang-iba na yung pakiramdam Iba na yung upuan na mas flat na siya. Ay, ganun pa rin talaga. Natama pa rin talaga yung foot peg. Ito, hindi nila binago to. Dito pa lang sa ganitong location ng foot peg, malaman mong aggressive yung riding stance ng Z9 Ayan Anyway, for our seat height, mayroon po tong taas na 830mm. Well, hindi ganun kababa yun actually. May kataasan ng 830mm. Pero ganun pa man, andun yung low profile seat mo kapag umupo ka sa motor Ang laki ng tangke, tapos biglang, alam niyo yun, andito yung puan For the new Z9, you have that new fat bar. Mas ginawa nilang aggressive to para kapag sumakay ka sa bike, mas maging attack position ang riding stance mo. Parang ganyan Actually, medyo parang papasok nga Hindi relax yung position ng kamay mo. Tayo po ay may tangkad na 6 flat, 34 inches inseam. At ganito ang itsura ko sa bike. Let me know what you guys think kung bagay pa sa mga ganitong klaseng height. Kawasaki, napakasimple ng intro logo nito. Stock exhaust na conventional inline 4 ng Kawasaki. Ganito po ang tunog niya. Dude! Ganda pa rin talaga. Nakakamiss. Ergo of the bike, we are in a very aggressive riding position. Yung stance natin sa motor, para bang pinipilit kanyang mag lean forward. Sobrang attack position, dude, malay Street Fighter. I mean, yung main seat natin, medyo flat, pero kahit pa paano, naka-decline yung itsura niya Yung puwan niya, kahit anong usog mo, parang bumababa ka pa rin malapit sa tangke. Is by the way, advisable na meron kayong tangpad dito sa motor na to. Dapat ang SUV version may tangpad na kasi yung positioning nyo, andito lagi sa part na to Dahil medyo naka-lean forward kayo, may tendency na yung mga belt bag nyo tatama dito sa tangke, baka may scratch yung paint. At yung foot peg natin, sobrang papasok. So medyo yuko yung bike, sporty stance sa foot peg, tapos medyo flat na handlebar. Bato sa gitna Teka. Delegates to, man. Anyway, yung ganitong klaseng riding stance, ito yung tipo na para bang medyo hirap kayo sa long ride, lalo na yung mga hindi sanay. Kasi ibang iba to sa riding position, sabihin natin ng CB650R ng Honda. Hindi, malayo Liwan tayo dito. Alam niyo, 213 kilograms yung bike, pero hindi mo ramdam sa motor Nimble niya gamitin kasi may lang yung wheelbase niya. Ang lapit natin sa cockpit Parang sarap pang racetrack nito. Okay, for the new Z900, meron na kayong quick shifter dito. Marami nagtataka, pati ba daw ba auto blip meron tong bike na to? Yes, this is bi-directional, meaning up and down pwede nyo pong gamitin, as long as minimum RPM natin is 1,500 para maging operationable ang quick shift. Sa second gear ako, 3,000 RPM. Quick shift tayo and kakagat na siya agad. Third, fourth, fifth, sixth, then baba, 5th, 4th, 3rd, 2nd. Ang lambot ng quick shift niya And for our throttle response, sobrang responsive niya. Also, meron tong bagong IMU. Mas maganda na handling nyo dito sa bike. Try natin ulit yung quick shift. This time maluwag-luwag dito. Grabe tulak nito. Woo! Sarap! So, onting piga ako lang tingnan nyo yung bike. Guys, parang 10% lang yung piga ko doon, pero grabe tumulak, diba? Isa pa, dagdagan natin 10% na piga. Onting twist lang yun na ganun, ha? Grabe itong motor na to. Nakakamiss talaga to. Ilan na ba odo ng bike? 105 km. Parang tayo mag-break in ito, ha? Ito malaking tanong, lalo na sa mga first timer pa lang sa big bike.
Mainit ba sa traffic ang Z900? Majority ng mga Japanese bike hindi ganoon kainit compared to European bike. Bira ko makahawak ng Japanese big bike na mainit. Pero may ibang mga bike kasi, mga Euro bike na hindi mo kakayanin yung init. Yung tipong gusto mo na lang iwan sa gitna ng kalsada. Yung mga ganong klaseng init. Ito tolerable eh. Once na bumuga yung fan niya, saglit lang, tapos hindi ko pa masyadong ramdaman yung init. And at the same time, yung paa mo kasi masyadong papasok. Dito yung engine, andito yung paa nyo. So hindi nyo talaga ramdaman yung init. Natin sumingit ng bahagya. Dahil naked bike to, kahit pa paano malawak yung turning radius nya. Ayan, no? Hindi katulad ng sport bike na sobrang limitado lang. Atras abante kayo. Ford DNG 123 horsepower, 99 Nm of torque. May mga in-update sila sa mga ilang components ng engine. Guys, aaminin ko sa inyo, isa to sa paborito kong makina when it comes to middleweight inline 4. Sobrang team. Gusto ko yung response ng engine, yung sigaw ng inline 4, hindi pilit. Once na sinalpa ka mo ng exhaust to, pang, para na ba siyang si Regine Velasquez? Ang kalmado kasi ng makina niya eh, oh. Smooth lang. Napansin ko mas malakas na yung low end torque niya. Nasa 4th gear ako, punta tayo 2nd gear. Onting pika mo pa lang sa low RPM, ay na andun yung sweet spot ng bike, low to mid. Andun yung sipa niya. Pala, meron tayo cruise control. Na ma-operate ang cruise control, pindutin lang natin ang cruise control button para mag-enable siya. Ngayon lalabas naman yung icon, then set natin. Sabi natin 4th gear, 60 km/h. Yan! Relax na! Sarap to sa mga open road eh. NLEX, TPLEX, punta kang Baguio. Sarap! Para sa brake, hindi ko na kailangan i-emphasize pa dahil naka Brembo M4.32 ay dito. Magandang braking component to. And for the rear, madali nyo ma-adjust ang preload nyo. So kung gusto nyo medyo mag-drop ng onte kapag umupo kayo, ganda ng quick shift ng Kawasaki. Pagdating naman sa mga competitor ng bike, sabihin na nating number 1 dyan ang Yamaha MT-09. Pagkakaalam ko yung presyo noon, halos papalo na ng 800,000. Same 900cc displacement, pero yung bike na yon is naka triple. Ito naman inline 4. So when comes to power, mag-iba sila ng approach. Pero ganun pa man, yung specs at features na halos meron sa MT-09, andito rin sa Z9 na makakatipid ka pa. Magkano to? 630 something. And we all know Kawasaki, isa sa mga safe brand. For our fuel consumption, kumonsumo po tayo ng, sabi natin 17 km/L. Inaasahan ko na yun para sa ganitong klaseng motor kasi ganon din yung fuel consumption ko noon. Pero mas may titipid pa to eh. Kung nasa mga highway lang tayo at kalmado lang yung piga, baka mag 20 km/L to. Alright, kung mag-nitpick ako, anong medyo hindi natin nagustuhan sa kanya? Specs and features, wala. Sobrang natuwa pa nga ako kasi ang dami na dagdag. Madali kayong makapagpalit ng riding modes kasi nakaset na to sport, road, rain, or rider. Hindi katulad ng yung mga nauna. Buti nakakuha tayo ng Z9 na stock pa yung exhaust para kahit paano marinig yung tunog kapag naka-stop. Siguro yung aesthetics niya, ewan ko lang kung akong tatanungin nyo, mas gugustuhin ko pa rin yung itsura ng lumang Z900, lalo na yung front end. Kasi mukha na siyang, ewan ko, mas bumata yung itsura niya. Wala yung balbas niya. Yung sa likod, lalo na, parang siyang electric bike eh. Kung meron mang dapat ma-improve yung Kawasaki app, ang hirap gamitin, hindi pa siya ganun kapino. Other than that, mukhang wala na. Overall, gustong gusto kong Z9. May extrang budget ako, kukuha ko nito. Guys, let me know what you guys think sa bagong Z900. Pasok ba to sa panlasa mo? Let me know in the comment section down below. Before we end this video, we would like to thank again Emerson for letting me test his bike. Z900 lover si Tropa. At
nagtiwala siya sa atin na testing ang bagong kuha niya na motor. Kung nakatulong po tong video na to, kindly leave a like, at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo, so make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga cutie pies, dito na lang muna tayo. See you po sa next content.